So today, sasagutin natin yung isang tanong ng ating nag-comment sa isang video natin about magkano magpagawa ng bahay ngayong 2024. So ang tanong niya is, hello po, medyo nalilito po ako sa per square meter. Kailangan pa po ba yan bayaran sa contractor or sa materials tsaka labor and miscellaneous? May mga channels na nag-explain ng total cost, tas sa huli, sasabihin yung price per square meter. So additional payment po ba yung per square meter? Yan yung tanong niya. Tapos sabi niya, if i-explain ko sa next video kung ano yung per square meter. So ito yon. Sa mga nalilito, yung per square meter natin na computation is ballpark figure lang siya or guide lang siya para magkaroon ka lang ng idea magkano yung magagastos mo sa per square meter ng bahay mo. So anong ibig sabihin ng per square meter? Ang pagbabasihan mo is floor area ng bahay. Example, yung bahay mo is 5 by 5. So, 5 by 5. So, yung width niya, 5. Yung length niya is 5. So, yung kapag i-multiply mo siya, makukuha mo yung square meter niya. So, 5 meters by 5 meters equals 25 square meters. So, yan na yung tinutukoy na per square meter. So, yung floor area niya is 25 square meter. So, yung 25 square meter na yan yung i-multiply mo dun sa binigay ko na presyo. Kasi nag-iiba kasi kung ang magiging finish mo sa bahay mo is economical or yung bare finish or yung hindi ganun kamahal na mga design ng bahay. So, meron ding mid-range na bahay, yun yung nasa 25,000 and up. And then, yung mga mas mahal pa, which is 35,000 up. So, dun magbabase ka kasi titignan mo kung yung amount or yung pera na nasa sayo is talagang kahit papano is mag-fit na siya sa gusto mong budget or ipapagawang bahay na gusto mo. Yun yung per square meter. Ballpark figure lang talaga siya. Maganda po talaga na kapag nagpa-drawing kayo, nagpa-design kayo, maganda po na ipa-estimate nyo para ma-breakdown yung mga gagawin. Meron kasi yung mga scope of work, which is, nag-example ako dun sa part 2 ng video na magkano magpagawa ng bahay na 120 square meter. So, na-discuss ko dun yung paano mag-compute or breakdown ng pagka-compute. So, after nyo kasing mapagawa or mapa-design, maganda po na mapa-estimate nyo. Kapag napa-estimate nyo kasi, makikita nyo yung pinaka-total cost. Lahat na yun kasi kung kukuha kayo ng contractor, andun na lahat. So, pati profit nila nakalagay na din doon. So, kapag i-divide nyo sa total floor area, so yung amount or total amount na binigay ng inyong contractor, i-divide nyo sa total floor area. So, doon yung makikita na magkano per square meter. So, i-breakdown kasi yan nila yung mga scope of work. So, nasa part 2 if ever gusto nyo makita yung sample na breakdown. And then, i-divide nyo lang ng total floor area ng bahay nyo. Doon nyo makikita na minsan, hindi naman talaga 25,000 per square meter, hindi naman talaga 35,000 per square meter. May iba nga na mas lower pa, may 16,000, may 18,000, may 19,000 per square meter, or even lower pa sa mga nabanggit ko. Para hindi maguluhan sa per square meter is ano lang siya, guide lang siya and for ballpark figure. Hindi po siya yung tipong pag sinabi mo sa contractor na, uy, sabi ni Dayan, ganito lang yung amount. Hindi po. Kasi nagdidepende po sa mga factors na in-explain ko po sa part 1 ng video na to or magkano magpagawa ng bahay. So may mga factors na kailangan i-consider. Example na dito, yung time, tsaka location, tsaka yung type ng bahay na ipapagawa mo. So hindi lang yung sinabi ko dito na mga amount is yun na yung nakaset na amount. May mga factors pa po. Pero as guide po, hindi naman po nalalayo doon yung presyo. Kapag may mga tanong po kayo, ganito na lang gagawin natin. Gagawan ko na lang ng video kapag may mga question or query kayo. Tapos, i-feature na lang natin sa next na video. So, kapag may additional pa kayo na tanong, feel free to comment at sasagutin natin sa susunod na video. Bye!